Let's open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 9, verse number 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verse number 6, 7, and 8. At yung pong binasa kanina. And let us read all together verse number 6, 7, and 8. Sabay-sabay po tayo. Handa na po ba kayo? Amen? Basahin po natin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let us pray. Our Heavenly Father, we come to you tonight with expectant heart. Bless us as we study thy word. Thank you for the privilege to give and to be a blessing. Thank you, Lord, for our senior pastor, Pastor Benny, and the MBBE family, for pioneering the cheerful giving revival and extending it to all the members. Salamat po, Panginoon, sa oras, sa panahon na pinagkaloob po ninyo. Speak to us tonight, move us and change us, at kayo po siyang laging maitaas sa aming buhay, Panginoon. For in Jesus' name we pray, Amen. Thank you. Please be seated. At minsan pa po ay isang magandang gabi sa inyong lahat. The name of our church is Bible Baptist Temple sa San Fernando, Pampanga. Doon po sa lugar ng Manyaman, Kenny. Maraming mga Kapampangan po. At doon po gaganapin yung National Baptist Day. Ito pong darating na January. Magkita-kita po tayo doon. At iniimbitahan na rin namin yung mga Baptist people doon sa Pampanga and even around sa Region 3. Kaya ang pinakasentro po balik kasi ng Region 3 ay walang iba kung hindi ang Pampanga. Kaya kung nakapunta na po kayo doon, at kung hindi pa, kita-kita po tayo sa January. Okay? So alam po ninyo, isang malaking pagpapala na makapag-preach po sa inyo ngayong gabi. And it is about the cheerful giving. Now I'd like to entitle the message tonight, Cheerful Giving, God Makes It Possible. Cheerful giving, God makes it possible. Maraming salamat po, Pastor, sa pagtuturo at sa pribilehyo. At ano pa ba po ang ituturo namin patungkol sa cheerful giving na hindi nyo naituro? Siguro naman ay lahat naman ay naituro nyo na. At ang tanging pwedeng maituro lamang po namin ay kung paano naging posible yung itinuro po nyo sa amin. You know, every conferences, kami po ay dumadalo, nagpupunta at inaaralan ng salita ng Diyos. At ang lahat ng mga bawat natutuhan na ito ay aming ina-apply sa aming gawain o sa ministry na kung saan meron po kami. At sa biyaya po ng Panginoon, sapagkat mula na ito'y natutuhan, hindi lamang in-apply namin per se doon sa aming church. But even to some other churches na kung saan naging bunga ng aming mga simbahan, which we call our group the Temple Family Churches. In short, TFC. Hindi ho yung ABS-CBN yun, ha? At Temple Family Churches. Kasama na doon yung mga anak, yung mga apo, yung lahat ng mga yan. At alam po ninyo, naging blessing yung pagtuturo na ito about the cheerful giving. Sa tuwing kami nagpupunta dito, laging narinig ko kay Pastor yung the culture of biblical stewardship and the core value of generosity. Ang kultura ng pangangasiwa ayon sa Biblia at ang pangunahing halaga ng pagiging bukas palad. At ito po ay ang siyang ating pag-aaralan. At nakita ko po kanina na yung iba ay ngayon pa lang makakapakinig ng mensahe patungkol doon sa cheerful giving. But I do believe that our pastor, our bishop, he's always teaching about cheerful giving, lalong-lalo na po dito sa church. Sapagkat alam ko na ang nagpasimula ng turo na ito, ng banal na kasulatan, ay walang iba kung hindi ang ating butihing pastor, kay Pastor Benny. Kaya
mga kapatid, ang lahat naman ng mga ito ay natutuhan lang namin, and we have learned this from this church. And by the grace of God, we say that it is possible. Naging posible dito sa simbahan na ito. Ito din po ay naging posible sa aming simbahan and to some other churches na kung saan ito po ay pinangungunahan po natin. You know, generosity is not a new invention of the church. It is the very heartbeat of God. Because God is a giver, and Jesus is a giver, and even the Spirit of God is giver. And when God saves a person, ano kanya ginagawa? Tinatransform niya ang taong ito at nagre-reflect ng nature ng ating Panginoon. And that includes generosity. Kaya ang pagiging bukas palad ay hindi lang gawa. Ito po ay kultura. Laging narinig kong mensahe dito sa simbahan na ito. Which is, alam naman natin na sa iba't ibang lugar ay merong kani-kanyang kultura. Pero ang pinakakultura na kung saan ito ay dapat na makilala, malaman ng isang mananampalataya ay walang iba kundi yung kultura ng salita ng Diyos. Ito po yung katuruan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ang pagiging bukas palad ay hindi lang gawa, ito'y kultura, hindi lang aksyon, kung hindi ito ay karakter. Narinig ko na rin po yung sinabi ni Pastor kanina. Yung karakter, yun ang dinidevelop na nito. And that is why we call it the culture of generosity. It is a heart after God's own heart. At laging narinig ito, the core value of generosity. Pero ngayong gabi, ang ginawa ko po ay nilagyan ko ng subtitle na God makes it possible. Why? Because like many of you, hindi lamang po kayo ang siyang nakaranas niyan. That even as kami po ay isang buhay na patotoo na kung saan nung ito ay naituro at aming pinaniwalaan, kami po ay nakaranas nito. Bakit? Dahil ito ay salita ng Diyos. And you know what? For over 31 years, we have seen God honor His Word to the practice of cheerful giving. Ako po ay nagsimula noong 1994. Lagi sinasabi ko na sa aming church, I was the one who started the ministry there, but our pastor. Pero nung siya po ay kinuha ng Panginoon, na siya ay 49 years old. Ganon kabata nung umuwi sa langit ang aming pastor. That was 1994 at doon din po nagsimula na ako yung naging pastor. And then 1995, I started teaching the cheerful giving principles, which I have learned. At noon, binabasa pa lang po, hindi pa ako nag-a-attend dito noon dito sa MBBE. Napapakinggan ko lang, nababasa ko yung mga libro. Pero alam mo ninyo, dahil laging magkasama kami yung si Kuya Joey. Sabi ko, 1995, when we started it, alam mo niyo, hindi na kami huminto noon . Pagkatapos, sabi ko kay Pastor Joey, Pastor, bakit hindi natin dalhin dito yung turo patungkol sa cheerful giving? We started it, doon po nagsimula, at hanggang ngayon, hindi po kami humihinto. Okay? Hanggang ngayon, ito ay aming ginagawa. Hanggang ngayon, ito ay aming pinagpapatuloy. Yung turo na kung saan sinimulan ng ating budihing pastor, Pastor Benny, at ito ay naibigay at naituro doon sa iba, at naituro din sa amin. Ito yung patuloy na ginagawa namin, and it is more than 31 years. Dahil 32 years na po ako nagpapastor ngayon doon sa Bible Baptist Temple. Alam po ninyo, mga minamahal, sa gabi ito ay nais kong makita po natin. And tonight, we will see how the same culture can transform. It can transform our finances, even our faith, our family, our future, and our walk with God. At ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, ito po ay umiikot dito sa tatlong bagay at katotohanan po na ito na makikita natin doon sa talata na kung saan ating binasa dito po sa 2 Corinthians chapter 9. And number 1 is the principle of cheerful giving. And number 2 is the heart of cheerful giving. And number 3 is the blessings of cheerful giving.
You know, the culture of generosity is rooted in faith, shaped by love, and rewarded by God. And this starts when your life was changed, when your mind was renewed, and when your heart was transformed by Christ. In Romans chapter 12 and verse number 2, sabi po doon, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and what is acceptable and perfect will of God. You know, generosity is proof of transformation. Ang ibig sabihin niyan, ang bawat isa sa atin, hindi naman natin alam po yung lahat ng mga ito eh. Pero nung tayo ito'y nagsimula nung makilala natin ang Panginoon. At nung makilala natin ang Panginoon, inilagay tayo ng Panginoon saan? Inilagay tayo ng Panginoon sa church. And by listening to the Word of God, and as we listen to it, unti-unti nagkakaroon ng pagpapalit ang ating kaisipan. Nababago ang ating kaisipan. Nagkakaroon ng renewal yung ating mind, na dati ang ating isipan ay isipang makasanglibutan, isipang makamundo, pero unti-unti pinapalitan ng salita po ng Diyos. Na ang salita ng Diyos na ito, ang siyang bumabago po sa atin. Tama po ba? Na ang salita ng Diyos na ito yung nagturo sa atin kung ano yung dapat. Kasi akala natin noon, good na yung ating ginagawa, pero nung nakita natin sa salita ng Diyos, hindi pa pala. Okay? Akala natin noon, acceptable na yung ginagawa natin. Yung ating paglilingkod, yung ating lahat ng ating piniperform, we thought na akala natin lahat ng yan acceptable na. Pero nung nakita natin mula sa salita ng Diyos, may hindi pa pala. Merong mas katanggap-tanggap. Okay? Akala natin noon, ang ginagawa natin, kalooban na ng Diyos. Para bang si Pablo yun, di ba? Nung siya ay hindi pa naniniwala sa Panginoon, ano kanyang ginagawa? Akala niya, yung lahat ng naniniwala kay Kristo, anong ginagawa niya? Pinapersecute niya. Knowing na yung ginagawa niya, akala niya, yun ay kagustuhan ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Not to know, nung siya ay makakilala, nung siya ay maligtas, na doon niya nakita na yung kanyang ginagawa hindi pala tama at naging tama lang yung kanyang kaisipan nung nakilala niya ang ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ang tunay na nakapagpapabago ng ating kaisipan ay walang iba kung hindi ang salita po ng Diyos. Tama po ba? When we came to know the Lord and we attended the church, dito halos na bago ang buhay po natin dahil sa kakapakinig ng salita ng Diyos na sa pangangaral ng ating Bishop Benny. Kahit nangaho kami, akala namin noon, tama na yung ginagawa namin, pero may mas tama pa pala. Akala namin noon, okay na ito, pero merong mas okay pa pala. Tama ho ba? Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. You know what? Generosity is proof of transformation. And when we say generosity, to be generous means, it means giving freely. It means sharing willingly or going beyond what is expected and doing it joyfully. Ang pagiging bukas palad ay nagbibigay ng malayang kusang loob at masaya at lalong-lalo na kapag ito ay higit pa sa inaasahan. But why is this important? Because you cannot claim to know God without reflecting His generosity. Dahil kapag sinasabi mong anak ka ng Diyos, kinakailangan dapat makita sa atin ang karakter na ito. Amen? Kinakailangan dapat makita yung karakter na ito. Ito yung kung saan nais nating ma-develop sa ating simbahan. Kaya nga alam mo ninyo, nung ako'y magsimula na dumalo dito sa simbahan na ito, doon nabuksan ng aking mga mata na ito pala yung kinakailangan dapat gawin ko bilang pastor. Lalong-lalo na doon sa mga miyembro namin. Dito ko nakita nang sabi ko na hindi lamang pala yung magulang ang dapat faithful. Dapat pati na yung mga anak. Dapat pati yung mga apo. Tama ho ba? Kasi kapag yung magulang lang, pag namatay na, wala na. Tapos na. Pero kapag halimbawa yung magulang at saka yung anak at saka yung apo, sila ay matatapat, abay hindi maghihirap yung ministry.
hindi maghihirap ang simbahan. At ito ay pagpapalain. That is exactly what I see in this church. Tama ho ba? Yung laging kinukwento ni pastor noon, di ba? Sabi niya, walang naniniwala na misyonaryo na kung saan kaya niya. Bakit? Puro mga bata lang yung mga tinuturuan, mga estudyante. But later on, alam naman po natin kung anong istorya, kung anong nangyari. This is what the Lord did in this church. And you are an example in many churches. Kaya nga sabi nga ho ni pastor, sana makitang lahat ito ng marami mga pastor. Bakit? Dahil kung ano yung ginawa ng Diyos sa aming simbahan, ay maaaring mangyayari din doon sa kanilang mga simbahan. At kami na po ang nagsasabi na ito ay totoo at ito ay posible dahil ito ay nangyari din sa amin at hindi lamang po sa inyo. Kaya mga minamahal, alam po ninyo, ito ay mahalaga. At ito ay napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, sana kung bibigyan pa kami ng ang pagpapastor para ma-enjoy mo pala yung ministry, siguro pwedeng bigyan ka ng 120 years ng Panginoon. Pero parang mahirap po yata yun ngayon pa lang, pag nagsi-60 ka, sumasakit na yung tuhod. Ako po 60 years old na. 61 si Kuya Joey. Pinahalata ako pa din. Kaya kuya ko ho siya. Alam mo ho ninyo, kaya lang, nasa kalahati ka pa lang nun, ito na yung nararamdaman mo Kaya pala si Pastor ayaw huminto kasi mas lalo niyang nakikita at nai-enjoy yung ministry niya, yung bunga, dahil eto na ho yan. It takes generation pala para makabuo ka nito. Nakita ko lang ho ito. Okay? Gusto ko lamang po i-share sa inyo. Nakita ko lang ito nung, sabi ko, sa aking pagpapastor, 2 taon na akong nagde-dedicate ng mga bata. Na yung mga nagde-dedicate, ito po yung mga idinedicate ko nung maliliit pa lang sila. Sabi ko, matanda na ako. At nahalata ko rin ho yan dahil nung August 1, nag-16 na ho ako. Hindi lang ho halata. Sabi sa Kapampangan, hindi alata. Tapos, nakita ko ito, doon sa mga nasabi ko, 30 years, 31 years. You know, it takes 25 to 30 years for one generation. Ibig sabihin, nakakaisang henerasyon na kami. Sinimulan ho namin. Kaya sabi ko, sisimulan natin doon sa mga bata hanggang doon sa sila ay lalaki. Kaya lagi sinasabing 5 years to 10 years from now, yung mga college, hindi na college, nagtatrabaho na sila, ito na yung mga ginagawa nila. That is exactly what we are doing. And we copied it into this church. Alam po ba ninyo, yung kantang kinakanta nyo kanina, yun din ang kinakanta namin doon. Amen? Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, mga minamahal, okay? Sa lahat ng mga bawat narito, sa lahat ng mga bawat miyembro, ibig sabihin, yung pananampalataya ninyo, hindi lamang hanggang dito umaabot, maging hanggang sa maraming mga simbahan. Na ang ibig sabihin yan, yung naituro sa inyo, ito'y katotohanan, ito'y posible, at ito'y posible din ho sa amin, at ito ang siyang aming ginagawa ngayon. And if the Lord will give us more years para ito ay gawin, mga kapatid, nais namin ipagpatuloy ito. Bakit? Sabagat ito ay napakaganda. Amen? Sabagat ito ang tama na kung saan pwedeng makikita na ang lahat ng mga bawat mananampalataya na nakakilala na sila ay maligtas, pwedeng magamit ng Panginoon as a channel of blessing sa ating mga simbahan. Now, let us try to look at this. Tingnan po natin, mga kapatid. Simulan po natin. Una, the principles of cheerful giving. The principles of cheerful giving is sowing and reaping. The Bible says in 2 Corinthians chapter 9 and verse number 6, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully." You know, Paul begins with a principle, and it is not a suggestion. It is a law, and it is not an opinion. Sabi po dyan, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. You know, this is true spiritually.
and even emotionally and financially. Why? Because generosity, kung titingnan po natin, it is a biblical principle. Prinsipyo po ito ng salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng pasabalian. Hindi po salita ng tao, kung hindi, ito po ay salita ng Diyos. You know, the principle is not unique to Paul. It is seen throughout the Scripture. In Galatians chapter 6 and verse number 7, makikita po natin yan, ang sabi diyan, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Or be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Na ang ibig po sabihin yan, your harvest depends on your seeds. If you sow kindness, you reap kindness. Amen? If you sow bitterness, you reap bitterness. If you sow laziness, hindi ka dapat kumain. Bakit? Tamad ka eh. If you sow generosity, you will reap abundance. At hindi lamang po yan, mga kapatid, it was reinforced in Proverbs chapter 11, verse number 24 and 25. Ano sabi po ng talata? There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than that is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Alam po ninyo, mga kapatid, napakaganda ng talata na ito. It shows the supernatural paradox of giving. Sa mundo, ito po yan, pag nagbibigay ka, nababawasan ka. Pero sa Diyos, pag nagbibigay ka, dumadami ka. That is why, alam mo na yun, ito yung itinuro namin doon sa mga member po doon. Na ang sabi, ang prinsipyo ng salita ng Diyos, huwag kang umasa ng bunga nang wala kang itinanim. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Kung wala naman dahilan ng Diyos, bakit niya gagawin? Kung wala ka namang itinanim, bakit aasa ka na aani? Wala ka namang tinanim. Alam po ninyo, ang daming gusto umani ng blessing, pero sila mismo, walang binhi ng faithfulness. Walang binhi ng giving. Walang binhi ng sacrifice. Alam po ninyo, sabi nga, by the grace of God, when we started the cheerful giving in 1995, we never stopped sowing. Hanggang ngayon, ginagawa po mga kapatid. And you know what? And God never stopped providing. Ang Diyos laging nagbibigay. Ang Diyos ang laging nagkakaloob. Okay? Not only it is a principle, but generosity demonstrate trust in God. Giving is not a financial decision. It is a spiritual decision. You give because you trust that my God shall supply all my needs. According to Philippians chapter 4, verse number 19. Alam po ninyo, yung story niyan, makikita natin doon sa widow of Zarephath. Siya ang perfect example niyan. Bakit? Sapagkat ibinigay niya lahat. Sabi ng banal na kasulatan. At hindi lamang yan, and even her final meal, ibinigay niya pa rin. At kahit yung huling pag-asa niya, binigay niya pa rin. Kanino? Walang iba kundi sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? And yet the barrel of meal was sustained and the oil never failed. Hindi naubusan. Laging pinagkakalooban siya. Laging binibigyan siya ng Panginoon. Her giving was not about money. It was about trust. Amen? Yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Alam ko rin nyo, mga kapatid, same thing happened when we introduced the cheerful giving to our members. Alam po nyo, nung narinig nila ito, pagkatapos ng service, nagiihakan. Sabi niya, Pastor, paano po namin gagawin ito? Wala na kaming natatanggap. Okay? Bakit? Kasi ang ilan ang trabaho nila teacher. Ang ilan ay nasa government, sila nagtatrabaho. Yung iba naman police. Sabi niya, paano po namin gagawin ito? Wala na kaming natatanggap. Sabi ko, anong ibig sabihin na wala na kayo natatanggap? Kaya pala wala na silang natatanggap kasi yung kanilang susweldohin nakasanla na. Bakit? Dahil marami silang binabayaran na loan. Tama ho ba?
Pag teacher ka, may loan ka, di ba? O pag nasa gobyerno, meron din. Nakasanla na yung card nila doon sa loan. Kaya ang tawag namin doon sa mga yan, ito yung mga taga-London. Bakit? Loan dito, loan doon. Kaya taga-London yung mga yan eh. Nakagawa kami ng mga ganyan. Pero alam ho ninyo, sabi namin sa kanila, sabi ko sa kanila, why don't you trust God? Start with God. Start sowing. You cannot wait for abundance before you sow. You sow first, and God brings the abundance. Kaya yun ho ang naging pasimula, nagsimula sa Panginoon. Sinimulan sa Diyos. At alam mo ninyo, yung lahat na, kaya nga sabi ko sa kanila, mula ngayon, pag natapos na yung loan mo, huwag ka na magre-reloan uli. Magsimula ka sa Panginoon. You need to do what the Bible is telling you. You trust God, and start sowing. Yun po ang nangyari. At alam mo ninyo, paglipas ng panahon, itong mga ito, nakapag-retiro sila ng maayos, ng maganda, at pagkatapos yung mga anak nila nakapag-aral. Bakit? Kasi natuto silang humakbang at manampalataya at magtiwala sa Panginoon. At higit sa lahat, sila ay natutong magbigay sa Diyos. Amen po ba? So ang ibig sabihin niya, mga kapatid, ano yung application po nito? Let us live as generous sowers. Let us ask ourselves, am I sowing sparingly or bountifully? Am I giving reluctantly or cheerfully? Am I giving by sight or giving by faith? Mga kapatid, cheerful giving is not measured by the size of your wallet, but by the size of your faith. Yung laki ng pananampalataya natin. And you know what? As they trusted God and have faith, alam mo rin nyo, paglipas ng panahon, nakita ko kung paano sila pinagpala ng Diyos. At ang pinakamaganda doon, ang gawain ay ganon din po, mga kapatid. Kaya nga yung sinasabi namin, kinakailangan dapat, hindi lang kayo, dapat inyong mga anak. Alam mo ninyo, kahit na yung mga anak nila, ganon na rin ang kanilang ginagawa. Bakit? Kasi maganda na yung magandang turo na ito na ibabahagi maging doon sa mga bawat susunod na henerasyon sa kanila. And that is the reason why the ministry is being blessed by God in San Fernando, Pampanga. At alam mo ninyo, ang unang naging project namin doon, nagkaroon kami ng building doon eh. At way back to 97 or 98, as the people were taught about cheerful giving, doon na po nagsimula. Na kung saan yung dating lugar namin na nasa ground lang kami, nagsawa na kami doon sa paikot-ikot doon. Then later on, God blessed us with a beautiful sanctuary. God blessed us with a beautiful building. Okay? Pero kung tutuusin doon, ang tinitingnan, hindi lang yun doon sa building eh. Kung hindi yung kagandahan ng mga tao ang pananampalataya na kung saan natutong sumunod sa Panginoon. Natutong magpasakop sa salita ng Diyos at binayaan ng Panginoon. Amen po ba? Now, what is the second one? 2 Corinthians chapter 9 and verse number 7. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Number 2, the heart of cheerful giving is God loveth a cheerful giver. If the principle is sowing and reaping, the heart is what? The heart is joy. Hindi po sinasabing God loves a big giver. Hindi niya sinasabing God loves a rich giver. But the Bible says God loves a cheerful giver. Hindi niya sinabing God loves a frequent giver. Okay? But God loves a cheerful giver. Bakit? Because a cheerful giving
reveals a heart that is shaped by our God. You know, generosity is a matter of heart. According to Mark chapter 12, verse number 41, na ang example po dito ay walang iba kung hindi yung widow na nag-offer ng 2 mites. Okay? Kaya kung ating papansin at kung babasahin yung mga talata doon, kung babasahin po yan, the rich gave large amount, pero walang sinabi ang Panginoong Jesucristo doon sa kanila. But the poor widow gave 2 mites, and Jesus called His disciple and teach them. Sabi niya, this poor widow has cast more in. Why? Because she gave with all her heart. Okay? Binigay niya ng buong puso. You know, God does not measure what you give. God measure what is left after you give. And God does not count the coins. He weigh the heart. Okay? Ibig sabihin, kahit gaano kadami yan, kung halimbawang ang puso naman natin ay hindi tama, hindi rin maganda. Tama? It is not a blessing. In James chapter 1 and verse number 17, makikita po natin, mga kapatid, that generosity also reflect God's nature. Ibig sabihin, ang pagiging bukas palad ay sumasalamin sa kalikasan ng ating Panginoon Diyos. Sabi po ng talata, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father with lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Every good gift, the Bible says, is from above. God is a giver, and Jesus gave His life willingly. So when we give cheerfully, we reflect God's nature more than anything else. Let me repeat to you the story about Alexander the Great. Nabasa ko rin po ito doon sa aklat na sinulat ni Pastor. Okay? Na kung saan itong si Alexander the Great, ang beggar, merong isang beggar na nag-asa kanya ng coins. At itong si Alexander the Great, anong kanyang ginawa? Binigyan niya ng gold coin itong beggar na ito. Nakita ito ng courtier niya. Okay? Sabi niya, Sir, copper coins would be enough for a beggar. Alexander said, copper suits the beggar need, but gold suits Alexander's giving. Kaya ang tanong po sa atin, mga kapatid, ngayong gabi ito, saan ba naaangkop ang ating pagbibigay? Okay? Minsan sabi natin na anak tayo ng Diyos, pero kung magbigay tayo, parang hindi ka anak ng Diyos kung magbigay. Sabi natin, mananampalataya tayo, pero kung umasa tayo, parang hindi mananampalataya. Daig pa tayo ng hindi mananampalataya. Alam po niyo, merong istorya na kung saan ang istorya na ito, it is about a Chinese man na ang kanyang asawa ay nanganak. Yung asawa niya nanganak. Typical sa Chinese, di ba, yung singkit ang mata? Tama ho ba? At maputi, di ba? Oh. At may katangkaran din, yung typical ng Chinese. Pero yung kanyang asawa nanganak, at yung anak, hindi singkit, mulaga ang mata. Tapos, hindi maputi, maitim. Oh. At hindi katangkaran, kung hindi, maliit. Sabi ng nurse, sabi niya, Sir, ano po ba ang name? What is the name of the child? Sabi niya, the name is Sam. But what is the middle initial? Ting. Chinese eh. But how about the last name? Wong. Something Wong. Something Wong. Alam po niyo, mga kapatid, kung anak ka ng Diyos, pero pag nagbibigay ka, mukhang hindi ka anak ng Diyos. Something wrong. Kung sinasabi mo anak ka ng Diyos, pag nagbigay ka, nakasimangot ka, something wrong. Kung sinasabi mo anak ka ng Diyos, napipilitan ka, ibig sabihin niya, walang kagalakan sa iyo at walang mananampalataya, something wrong. Are you listening? If we say that we are a believer or we are a Christian, anong kinakailangan po natin, mga kapatid?
Kinakailangan dapat makultivate yung cheerful heart sa atin. Amen? Let us give with thanksgiving. Let us give with joy. Let us give with faith and even humility and even love. But when you give with a cheerful heart, there is something good. Amen? Something better and something beautiful. Hindi something wrong. Kaya nga po, mga minamahal, ang bawat sa atin, sana kung tayo ay nagbibigay at nagkakalooban, kinakailangan mag-reflect sa atin kung sino tayo, kung anak tayo ng Diyos, kung tayo ay mananampalataya, at kung tayo ay sumusunod sa Kanyang salita, isang bagay lang, yung nararapat na pagbibigay sa atin ang siyang makita. Amen po ba? Ibig sabihin, kung ang Diyos ibinigay niya ang pinaka-the best sa Kanya, how much more tayo, mga kapatid? Kung ang Diyos binigay niya ang pinakamahalaga sa Kanya, mas lalo na ho tayo. Kung ang Diyos ibinigay niya yung Kanyang bugtong na anak at kaisa-isa, mas lalo na kaya tayong mga anak ng Diyos o tayong mga mananampalataya. Let us also give our best to our God. Amen? Kung talagang mahalaga sa atin, ibigay natin yung best natin sa Kanya. Hindi yung sobra, hindi yung natitira, kung hindi, yung pinaka-hinihingi at yung pinaka-the best natin ang siyang ating gagawin para sa ating Panginoon Diyos. And that should be our heart as a Christian. That should be our heart as believers. And that should be our heart bilang isang mabuting katiwala ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay natuto yan, at yun din ang natutuhan po ninyo kung bakit merong ganito ngayon, mga kapatid. Kasi ito yung ginawa po ng Panginoon sa inyo, ang puso ninyo. At wag po kayo magsawa, wag kayong manglupaypay, wag kayong hihinto doon sa inyong ginagawa. Dahil maraming mga nakatingin po sa inyo. Marami kami nakatingin sa inyo. Tinitingnan ang galaw po ninyo. Tinitingnan ko ang pananampalataya ninyo. Kaya kung bakit kami nagpapatuloy, dahil nakikita din po namin sa inyo. Nakita namin sa inyong pastor. Kaya nga sabi ko, dumating na yung tinatawag na pandemic, hindi huminto. Hanggang ngayon, ayaw magpahinga. Amen? Sabi namin, kami mga bata pa lang, bakit tatamarin kami? Samantalang merong masigid sa amin, hindi pa rin huminto. Hanggang ngayon, nangangaral ng salita ng Diyos. Ang katunayan nga ho, mga kapatid, mga minamahal, sa inyong ginagawa, halos isang araw lang yata ho kayong walang pananambahan . Parang pinapractice niya na ho niyo talaga yung langit . Sa amin, parang sa purgatorio pa lang kami. Sa inyo po talaga, magmula Lunes hanggang doon tapos merong revival. Ang revival, ang haba. Sa amin ang revival, isang linggo lang. Ibig sabihin, yung one Sunday lang. Kaya sabi ko, balang araw, meron na kaming gagayahin. Yung anniversary, isang buwan. Alam mo ninyo, paano kayo hihinto? Maraming mga nakatingin sa inyong pananampalataya. You know, the Lord has blessed you. God bless our pastor and even you. Mas lalo na po kaya ang bawat isa. Mga kapatid, ito po yung panghuli. Number 3, 2 Corinthians chapter 9, verse number 8. And let us try to look at this. And God is able to make all grace abound toward you. Look at that. That He, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Number 3, the blessings of cheerful giving is that God is able. Amen? You know, Paul now shifts from our giving to God's giving. And God is able, meaning God is the one who sustains. He's the one who supplies. He's the one who gives the surprises. And God supplies the needs of the generous people. In Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, ano sabi po ng talata? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase.
So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Mga kapatid, mga minamahal, and it is according to Malachi chapter 3, verse number 10. Kung alam na po ninyo ito, memorize nyo na rin yan. Ang sabi ng Bible, that God will open the windows of heaven and pour out a blessing na hindi natin kayang, ibig sabihin, na more than we can contain, yung pwedeng ibibigay ng Panginoon sa atin. Tama ho ba? Na ang ibig sabihin yan, mga kapatid, alam po ninyo, na ang kayang gawin ng Diyos, hindi natin kayang suklian sapagkat siya ang unang gumawa nito sa atin. Amen? And you know what? Alam po ninyo, ituro na ito, this is not a prosperity gospel. It is the biblical stewardship. God blesses givers because God can trust them. Kung tayo ay mapagkakatiwalaan, ang Diyos siyang magpapala sa atin. And not only that, but also generosity leads also to spiritual growth. Tinanong niyo mga kapatid. Ano sabi ng Acts chapter 20, verse 35? It is more blessed to give than to receive. You know, the greatest blessing is not money, but the greatest blessing is maturity. Amen? Why would God give more if konti pa lang nagbabago na tayo? Konting promotion, nawawala tayo sa simbahan. Konting sweldo, lumalaki ulo natin. Konting blessing, nag-iiba ang ugali natin. You know what? God is not interested in making you rich. He is interested in making you righteous. Alam po ninyo, isang bagay ang laging sinasabi nga sa amin, sabi ko, you know, the real blessing does not always correspond to material things. We may have the material things, pero pangit naman ang ugali mo, ano ngayon lahat ng ito? Tama ho ba? We may have all the material things, nasabihan lang tayo. Maalis tayo kagad, nagtatampo tayo. Kung saan tayo humihinto, yun ang batayan ng maturity ho natin. Tama ho ba? Sabi ko, kahit na ang dami-dami mo nang tinatangkilik, pag dumating yung problema, wala ka na. Paano yun? Ibig sabihin, hanggang doon lang yung maturidad natin. Pero ang katunayan po dyan, mga kapatid, ang tunay na blessing sa atin, yung naituro sa atin na salita ng Diyos na ating ginawa na kung saan ito'y tama. At pagkatapos ginawa po natin, hindi lang natin ginawa na minsan, hindi lang 2 taon, hindi lang 3 taon, kung hindi ito ay patuloy na ginagawa natin, that speaks of our maturity. Yung bang dumating na yung lahat ng pagsubok sa'yo, hanggang ngayon, nandiyan ka pa. Yung pinagbalibagan ka ng mga problema, lahat ng mga pagsubok na yan, hanggang ngayon, nagpapatuloy ka pa. Alam mo ninyo, meron dumating na matinding pagsubok sa amin itong nakaraan. Diba? Kailan ho ba yun? Birthday ba ni Pastor yun? Nung sabi niya, eto si Brother Emerson, magkakaapo na. Excited kami lahat. Alam mo ninyo, yung bata na isilang, but after an hour o yung isang minutes lang, wala na siya. Nag-usap kami noon, talagang kinunan ng picture, yung lahat ng yan. Binalita ko na doon sa lahat ng mga Pero pagkatapos, sabi daw, nahihirapang huminga. And then later on, nung tinignan ko yung death certificate niya, nabuhay siya ng, anong date yun, Mami? October 6, 2025. Namatay siya, October 6, 2025. Sabi niya, age of death, 1 hour. 1 oras lang. Alam mo ninyo, yung time na yan na kung saan, sabi ko, ano ang gagawin, Panginoon? Kung talagang ibibigay niyo sa amin siya. Kung hindi, nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Sabi nga ng mga kaibigang pastor, anong ginawa mo? Di kung ano yung sinasabi ko doon sa mga miyembro, yun din na sinasabi ko sa sarili ko. Minsan kasi akala natin, yung mga miyembro lang pwedeng makaranas nun eh. Tama ho ba? Kahit ang pastor din ho pwedeng makaranas noon. Ganun pala yun.
Sabi ko, I asked the Lord just one time. Pagkatapos noon, sabi ko, alam ko na po. Ibig sabihin, meron kayong layunin para sa lahat ng mga ito. Ganon din, doon sa mga anak namin, siyempre, yun ang mas doon sa kanila, mas matindi sa kanila. Pero I explain it. Nung yung bata na wala pa paano ipapaliwanag yan, you know what? I tell them, let us pray. Ito nangyari, ito yung nangyari, nabuhay siya. And then after that, kinuha ng Panginoon. Nag-iyakan, pagkatapos nun, okay na. And even up to now, nagre-recover sila. Sabi ko, this is the time wherein you need to trust the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Kaya nga, nung tinanong, ano bang ginawa mo? Kung ano yung sinasabi ko sa mga member na, magpatuloy ka. Sabi ko sa sarili ko, magpatuloy ka. Emerson, magpatuloy ka. Ha? Kausap nga sarili ko eh. Oh. Lakasan mo yung pananampalataya. Sabi ko, lakasan mo yung pananampalataya mo, magtiwala ka sa Panginoon. That is exactly what we did. Amen? Bakit? Kasi kung doon ka hihinto, nagpapatunay lang na hanggang doon lang ang maturidad mo. Mga kapatid, ang ating ginagawa, it is not based on money. It is about maturity. And that is the real blessing in our life. Amen? Na kahit ano pa man ang dumating, hindi basihan ang material, hindi basihan ang lahat ng kayamanan o pera, kung hindi ang basihan ay yung maturidad mo. Yung kaya tayong pagkatiwalaan ng Panginoon. Yung bang kahit konti o kahit marami, nandoon pa rin tayo, nagpapatuloy pa rin tayo sa ating ginagawa, hindi tayo humihinto. Lahat pwede nating maranasan ho yan sa ating buhay. Pero isang bagay lang ang nakakatuwa na makita sa atin, that the real blessing in our life is that our maturity in our Christian life. Amen? Di yung nasa iyo na lahat, konting bagay lang, sumusuko ka. Nasaan ang blessing doon? Kaya nga po, mga kapatid, anong pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga na sa buhay natin, magmula nung tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos, this is what the Lord did to our life. Amen. Hanggang ngayon, nandito pa rin ho kayo. Nasa tuwing pag-araw ng linggo, pagkatapos sa service namin, nanonood ako kay Pastor. Ito yung ginagawa niya, pinapangaralan niya, sinasabihan niya, at nandun dyan pa rin ho kayo. That is the real blessing in your life. Mapalad ho kayo, mga kapatid. Ibig sabihin, mapalad ang simbahan na ito sapagkat merong isang lingkod ng Diyos na hindi nagsasawang magturo at nagtuturo. Hanggang ngayon, nagtuturo pa rin. Mga kapatid, mga minamahal, that is God's blessing to us. Patapos na po ako, mga kapatid. You know, let us live in God's abundance. Let us trust God as we give. Let us look for God's opportunity para i-bless po ang bawat sa atin. Ang katunayan dyan, when we got matured in our Christian life, susunod lamang po yung blessing sa buhay po natin. Amen? Para balang araw, kapag binigay ng Panginoon, alam natin kung paano pang hawakan. Na hindi tayo doon nakatingin. Tama ho ba? I always look at Job. Oh, si Job, anong nangyari doon sa kanya? Si Job, matuwid na tao. Si Job, siya ay may paniniwala sa Diyos. May pananampalataya siya. Pero nung dumating yung pagsubok doon sa kanya, nawala yung lahat-lahat sa kanya. Yung kayamanan niya, nasunog yung mga iba. Okay? Yung mga anak niya, nangamatay. And then ano pa? Tapos may asawa pa siya nang sabi niya, bakit hindi mo na lang sumpayin ng Diyos mo pagkatapos mamamatay ka na? Magkaroon ka ba ng asawa na gano'n eh? Pero hindi sumuko siya. Nagkasakit pa siya. Tinubuan siya ng pagkadami-daming pigsa. Diba? Pero ano kanyang ginawa? Huminto ba siya? Sumuko ba siya? Hindi. Sabi niya, kahit mamamatay ako, pagmulat ko, ang unang-unang makikita ko, yung lumalang sa akin, ang aking tagapagligtas. That is exactly His words. But you know what? After nung lahat ng mga yan, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Lalo siyang pinagkatiwalaan, lalo siyang binless ng Panginoon, nang higit pa doon sa kanyang inaasahan. Amen?
Pero anong mahalaga doon? Yung bang lahat ng material, lahat ng kayamanan? Hindi. Yung kanyang pananampalataya despite do sa lahat ng mga nangyari sa kanya. That is the real blessing. Kaya nga po, mga minamahal, pakinggan ho ninyo, ang ating maturidad, ito yung tunay na pagpapala sa ating buhay. You know, meron po akong 3 ikukwento, pero mamadaliin ko na lang. Una, sabi ko, pag wala ka talagang pinagtitiwalaan ang Diyos na magpuprovide ng blessing mo, ang Diyos tuturuan kanya eh. Katulad ng ginawa po sa amin, when we started our building, yun hong kapitbahay namin doon, na Chinese person din. Pero bago namatay yun, na-save. Yun yung walang ginawa kung hindi gawin niya, i-persecute po kami. Actually, nung nagkakaroon kami ng building, naglagay pa nga siya doon eh. Sabi niya, do not destroy private property. No side windows, 2nd floor, 3rd floor. Sa amin nakaharap. Sino sinasabihin niya? Di kami. Pero alam mo rin nyo, sabi ko doon sa mga membro, nakikita nyo yan? No side window, 2nd floor, 3rd floor. Wala pa naman tayong 2nd floor at saka 3rd floor eh. Sabi ko, tingnan mo, buti pa yung incheck na ito, meron siyang vision na magkakaroon tayo ng 2nd floor, 3rd floor. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, magkakaroon ba tayo ng 2nd floor, 3rd floor? Amen! Nagkaroon po kami ng 2nd floor, 3rd floor. Dahil doon sa vision niya. Sabi ko, kung naniniwala kayo, magbigay tayo. Hindi po ako nagpunta kung saan-saan. We just ask the Lord. We stay on the teaching of cheerful giving. Developing the people, yung pananampalataya nila. Kaya nga sabi ko, pag wala kang inaasahan, kung hindi ang Diyos lang, tuturuan ka talaga ng Diyos eh. At minsan naman napunta kami doon sa may patay, sabi niya, pastor ho kayo. Opo, pinagyabang ko pa eh. Saan ka pastor? Dito po sa Bible Baptist Temple along MacArthur Highway. Yung simbahan ninyo, yung ginagawa. Opo, yun ang ginagawa. Sabi niya, yung hindi tapos. Alam niyo, yun ang laging tingin sa atin eh. Yung simbahan natin hindi tapos. Na kapag ang simbahan mo, mayroong malaking kampana at nakapintura at pag lumilid doon, bumabagsak yung anong simbahan yan? Simbahan ng Katoliko yan. Pag merong tulis-tulis na ganyan, iglesia yan. Na kapag halimbawa merong basketball court doon sa Mormons yan. Pag merong nakalawit na bakal, ang building hindi tapos, Baptist. Alam mo ninyo, sabi ko doon sa mga members, mga kapatid, tingnan nyo, ang tingin sa atin ito, humahabol po siya ng nun eh. Sabi ko, anong sabi niya? Yung simbahan ninyo, hindi tapos. Anong gagawin natin? Huwag nating iboboto yan, pastor. Sabi ko, hindi. Kung ang tingin sa atin hindi tapos, kailangan tapusin natin. Are you listening? Ang nangyari po yan, natapos yung building. Bakit? Dahil nahamon yung membro dahil doon sa sinasabing yun. And then after that, ngayon, dahil natapos na yung building na yan, ngayon po mga kapatid, inuhukay ngayon yun doon sa likod namin because we're starting a new building there. It is a 5-story building. Kung kailan matatapos, yun ho, hindi ko alam. Pero matatapos yan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kung dumating man ng Panginoon, hindi matapos yan, at least may ginawa kami. At least may napatunayan tayo. Ngayon, ito yung hamon ko doon sa kanila, mga kapatid. Hinukay na yung mga pundasyon. Magkakaroon tayo ng elevator. Pastor, naka-ready na po yung elevator namin doon. Kala nyo, kayo lang may elevator dito. Dati calculator lang ho kami. Kayo, meron ng elevator, meron pa kayong escalator. Kami, calculator lang po yung meron kami. Pero ngayon, magkakaroon kami ng elevator. Ang challenge ko doon sa mga ang unang sasakay ng elevator ay yung mga senior. Kaya kayong mga senior, kailangan magbigay kayo. Amen? Sabi naman ng mga senior, Amen!
Oh, kayo mga senior, magbigay kayo. Dahil ang gagawin natin, kayo ang unang sasakay niyan. Lalagyan natin ng ano yan, di ba? Kasi minsan pag aakyat ka doon sa hotel, di ba? Itatap mo yung card. Oh, di ba? Hindi ka makakaakyat. Palalagyan ko ng ganyan. Ano yan? Dapat senior ka lang. Pag hindi ka makakaakyat. Sabi ko, pag ikaw, senior, hindi ka nagbigay, ang gagawin ng elevator na yan, itutuloy-tuloy ka hanggang langit na. Alam mo nyo kung minsan kailangan dapat ano yun yung mga tao di ba? But you know what? The people are excited. And we're just doing it. And by the grace of God, siguro bago dumating ang Panginoon, sabi ng iba, paano kung bawang hindi natapos yan? Sabi ko, di sa'yo na, bahala na kayo dyan. Wala na naman kami dyan Pero ang pinakamahalaga, ginawa namin kung ano yung tama, kung ano yung dapat. Amen? That is the blessing. Ang pinakamaganda dito, yung mga tao, nakikita nila, nadoon ng bisyon, ginagamit ang bawat isa. That is what God did in this church. Kaya nga po, mga kapatid, yun ang ibig sabihin, yun ang maturidad nila. Na dati hindi kayang sumunod, ngayon unti-unti sumusunod sila. Na unti-unti ginagawa nila, unti-unti humahakbang sila. Yun ang tinatawag na maturity. That is blessing. At alam mo ninyo, ang pinakahuli dyan, ang blessing ng Panginoon, hindi lamang habang nandito tayo, but you know, cheerful giving is not about 2 years or 3 years. Ang cheerful giving, ito po ay hanggang doon sa kamatayan natin. Our faithfulness to God. Sinama ko lang po itong mga ito. Tayo nga, Brother Edgar, yung pinatayo ni Pastor kanina. Alam po ninyo, itong kapatid na ito, yung kanyang unang naging asawa. Yung unang naging asawa po niya, Pastor. Silang dalawa napaka-faithful. Kung merong pinakamahirap, sabihin natin mahirap na tao, sila. But ano sabi nila? Pastor, pupunta po kami ng abroad. Mag-iipon lang kami, then babalik kami. But they are so faithful in their givings. Tapat sila. At nung sila'y nakauwi, ganun pa rin. At alam mo ninyo, dati nagta-drive lang siya. Then later on, kaya kung tinatanong nyo kanina, engineer ba yan? Hindi ho. Sabi niya, ano lang po ako. Bakit? Hindi naman talaga engineer Pero ngayon, contractor ho siya. Hindi ho ng Region 3. Hindi ho, yan. Nagtatrabaho. Silang mag-asawa, nung buhay ang asawa niya, silang nagbigay sa amin ng 1,000 square meter para doon sa namin. Because God has blessed them. Binless sila ng Panginoon. Pero alam mo ninyo, sabi ko, kahit tapat ka, kahit giver ka, mamamatay ka din Yung asawa ho niya, nagkasakit ng cancer. Nagkaroon ng cancer. Alam niyo ba, nung siya'y merong sakit at mamamatay, sabi niya, pag ako namatay, tapusin mo yung commitment ko. Alam mo ninyo, mamamatay na lang, yung commitment pa ang iniisip. Ganon katapat. Hindi ka ba matutuwa doon bilang pastor? Sabi niya, mamamatay na lang, tapusin mo yung commitment ko. Sabi ko, Lord, tinanuhan niyo ito. Mamamatay na lang yung commitment pang iniisip. Samantalang ang iba, buhay na buhay, kinakalimutan yung commitment nila. Sabi ko, bakit naman ganun? Bakit yung mga matatapat siyo ng mga inuunan niyo, Panginoon? Bakit yung hindi na lang? Pero siguro sagot ng Panginoon, bakit alam mo pa sa akin? At you know what? Sabi niya, tinapos yung kanyang commitment. Sabi ko, mamamatay na lang. Tatapusin yung commitment. Ibig sabihin, yun ang katapatan. Yun ang blessing. Tama ho ba? That is the real blessing. So, namatay si Sister Beth. Pagkatapos, sabi ko sa niya, after 2 years, sabi ko, Brad, bata ka pa, mag-asawa ka. Hindi ko naman sinabing mag-asawa siya ng bata. Pero, bata ang binigay ng Panginoon. Kaya tinatanong ni Pastor kanina, ilang years ba ang pagitan? 25 years. Swerte.
Tayo ka nga, Sister Jane. Ayan, tingnan naman ho ninyo. Oh, di ba? Sasabihin bang, sabi ng ano, sana all. But you know what? What I saw in our ministry, here are the people na naturuan sila ng salita ng Diyos. In-apply nila, pinless sila ng Panginoon. Hindi lang habang buhay at malakas, kung hindi maging hanggang kamatayan, nakahanda nila ito'y gagawin. Mga kapatid, ito yung tunay na kung saan nais ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi lang pag malakas ka, hindi lang ano, kung hindi, kahit hanggang kamatayan man, nakahanda mong ito'y gagawin sa Panginoon. That is the real blessing in our lives. Yun ang tunay na pagpapala. Aanihin mo ang lahat ng mga material, isang ano lang, iniiwan tayo, humihinto tayo. But look at these people. Tingnan mo, hindi siya huminto. Binigyan pa siya ng magandang asawa. Naoperahan siya sa puso. Buhay pa rin hanggang ngayon. Nagpapatuloy sila. Kaya sabi ko, lalo kayo maging faithful sa Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat po sa pribileyo. I know that all the principles about cheerful giving were already given to you. Ito po ay yung kung ano yung naranasan namin, batay doon sa aming natutuhan sa ating butihing pastor, Bishop Benny Abante. Maraming salamat po. Ganun pala. Praise the Lord, ha? Amen. Na-bless ba kayo? Amen. Tumayo tayo lahat. Will ever heavy bowed and heavy closed. Alam niyo kung kayo ay kinausap ng Panginoon dyan, the Lord spoke to your heart. Ano man ang sinabi ng Panginoon sa inyo tungkol sa preaching na ito, then you are welcome to come and make another faithful commitment to the Lord, di ba? O kung ngayon narinig yung cheerful giving, and then you ought to start saying, Lord, I want to be a cheerful giver. Yeah. And I'm going to start to be a cheerful giver tonight. Or if you're a cheerful giver, Lord, I would like to be more. I'd like to prove you more in my life. See that?